Happy healing morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Sa gitna po ng ating mga gawain o trabaho sa maghapon, isa sa mga panandali ang pahinga na nakakapagbigay sa atin ng ginhawa ay ang matiwasay na pagwiwi, hindi po ba? Napakasarap ng pakiramdam kapag nauubos ang laman ng pantog at nailalabas nating lahat sa minsanang pag-ihi na may kasama pa minsang kilig, di po ba? Kung well-hydrated po tayo, karaniwan na ang 7 hanggang 8 beses na pag-ihi sa loob ng isang araw at maliban na lamang po kung may kondisyong maaaring maging sanhi ng hindi normal na pag-ihi gaya po ng naranasan ni Esther. Panoorin po natin. Ako si Esther Santiago, nakatira sa Mandaluyong, San Jose 4. Ako, nung pa-check up ako sa doktor, sabi ng doktor UTI. Ang ihi ko parang konti-konti lang siya, parang 3 patak lang ba, ganun. Parang may nakabarado sa daluyan ng ihi ko. Ang kulay ng ihi ko nung hindi pa ako nang pupunta, mas madilaw pa. Ang UTI o urinary tract infection ay isang kondisyon na kung saan namamaga po ang bahagi ng urinary tract dahil sa bakterya. Ang urinary tract po ay daanan ng waste products ng katawan na inilalabas mula sa kidneys at dumadaan po sa ureter papuntang bladder o pantog at lumalabas sa urethra. Ayon sa Department of Health, UTI po ang isa sa mga pinakapangkaraniwang uri ng impeksyon na idinudulog sa mga klinik at ospital sa bansa, pero mas marami pong kababaihan ang nagkakaroon ng UTI dahil ang urethra ng mga babae ay mas maigsi po at mas malapit sa rectum o sa labasan ng dumi na maaring pagmulan ng bakterya. Ang isang tao po na may UTI ay maaring umihi ng mas madalas o kaya ay mas madalang na karaniwang may kasamang pananakit sa bahagi po ng pantog. Maari din namang hindi makaramdam ng anumang sintomas kahit may UTI. Pero ang paulit-ulit po na pagkakaroon ng urinary tract infection ay maaaring makasira ng kidneys, kaya hindi po ito dapat na ipinagwawalang bahala. Paano gumaling ang UTI ni Esther sa natural na gamutan? At paano nga ba ito maiiwasan? Alamin po mamaya sa Ang Galing sa aming kwentuhan. Sa Hiling Katanungan, mga nagtatanong tungkol sa UTI ang ating pong sasagutin. At sa Garden of E, gagawa po tayo ng salad mula sa tanim nating pansit-pansitan, isang hiling halaman na mahusay para sa UTI at marami pang ibang pakinabang. Kung kailangan nyo pong magwiwi, huwag pong pipigilin, magwiwi na po kayo sa break ng programa natin dahil sa ating pagbabalik, marami tayong tatalakayin para ang UTI ay maiwasan natin dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Ano po ang herbal na gamot para sa UTI? Doktora, masama po ba kung pabalik-balik ang UTI? Mga payo ni Dr. E sa mga nagtatanong tungkol sa UTI at ang tamang paggamit ng mabisang hiling halamang pansit-pansitan mula sa Garden of E. Susunod na sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. May hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel.
Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing Organic Soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. Huwag pong magpaloko sa mga produktong walang pahintulot na gumagamit ng Healing Galing logo at video. Gamitin ang galing para tama ang healing. Kilatising mabuti ang produktong binibili. Bumili lamang ng original na Healing Galing products sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website o sa nag-iisang Healing Galing online shop sa Facebook. I-text ang 0921-445-0355 para sa pinakamalapit na authorized Healing Galing outlet sa inyong lugar. Huwag pong magpaloko. Alamin kung paano pakinabangan ang mga hiling halaman mula sa Garden of Eve. Welcome po sa ating Healing Garden. Medyo maagang nagising si Dr. E, kaya nag-harvest na po ako ng ating tampok na hiling halaman sa umagang ito. Ang pansit-pansitan. Alam niyo po ba na ang pansit-pansitan ay tinatawag ding ulasimang bato? Yun na nga po yun. At isa po itong popular na herb na napakaraming medicinal benefits. Ang pansit-pansitan po ay natural na matubig at ayon po sa mga pag-aaral ay nagtataglay din ng fiber, ng protina, may fats at carbohydrates. Hinahalo din po ito sa tubig, dinidikdik at ginagawang panghilamos na nakakatulong sa pag-aayos ng uneven complexion. Ang dinikdik na halaman po ay ipinantatapal din sa pigsa. Didikdikin pong muli bago i-apply sa affected area matapos na linisan. Maari din sa tagyawat at iba pang skin problems. Sa ibang bansa, ginagamit din po ang katas ng pansit-pansitan sa mga eye problems gaya ng sore eyes. At ginagamit din po ito para sa UTI or urinary tract infection at mga kidney problems. Sa kasalukuyan ay nabibilang po ito sa preferred list ng mga Philippine medicinal plants na pinag-aaralan para gawing anti-inflammatory drug bilang panggamot sa arthritis at gout. Kung gagamit po ng pansit-pansitan para sa arthritis, maaring kainin ng hilaw ang mga dahon at tangkay nito bilang salad o maari din pong gawing tsaa. Yung iba po, tuwing umaga, sa halip na iinom ng kape, ay tiyaan ang pinaglagaan ng mga bahagi ng pansit-pansitan ang iniinom. Ako naman po, dahil maagang nagising, makakapag-prepare ako ngayon ng salad na kasama sa ating almusal. Baka po meron sa inyong paligid, sabayan nyo na ako. Ako naman po ay may ready-made na mga sauce dito na aking binibili kapag ako ay lumalabas ng bansa. Dahil wala ngayon si Chef Nestor Tan, ito ang aking gagamitin. Pero pag nandito siya, napakasarap mag-prepare ng sauce ni Chef Nestor Tan, di ba? Para po magkalasa ang ating pansit-pansitan, ayan. Nilalagyan ko po siya ng sauce at hinahalo. Tapos isasabay natin. Kung may prito, pwede. Kahit anong prito, pwede po itong isabay. At halos wala pong overdose ang ating pansit-pansitan. Pwedeng habang may salad kayo sa pansit-pansitan natin, bilang almusal, pwede rin po kayong magtsaa ng galing po sa iba pang bahagi ng ating halaman. Siyempre, ang dahon, yung bulaklak niya, yung kanyang tangkay, pwede pong gawin tsaa yan. At siyempre, alam nyo po, kung kayo ay mahilig sa ganitong mga herb at gusto nyong araw-araw ay nakakakain kayo, pwede po kayong magtanim. Kasi po, ang gagawin natin ay iipunin ang mga buto na galing po mismo sa ating pansit-pansitan. Kailangan po ay yung mga itim na buto para tutubo na. Magsisimula po yan sa berdeng mga maliliit na buto na nakadikit sa halaman and later on ay iitim na at kapag umitim na po, pwede nyo nang ilagay sa inyong garden, pwedeng isabog lang po sa garden at kapag umulan o habang tayo ay nagdidilig ay makikita po ninyong tumutubo na sila at dumadami. Huwag po ninyong kakainin yung buto para maitanim natin, pero pwede rin naman siyang kainin.
Medyo na-soak na po sa ating sauce yung aking pansit-pansitan. Pagka fresh, very crunchy po. At wala siyang negative na taste, no, na malalasahan kayo. Very pleasant. At para lang siyang ordinaryong gulay natin. At mas maganda kung kakainin siya ng hilaw. Yan po ang ating tampok na hiling halaman sa umagang ito, ang pansit-pansitan mula sa Garden of E. Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Hiling Katanungan. Sa atin pong hiling katanungan, sabi ni Jade Gomez, hello po, ano po ang herbal na gamot para sa UTI? Dapat gawin nating holistic, Jade, no? Kung nakakaranas na ng urinary tract infection, kasama sa gamot ay pag-inom ng tubig, di ba? At least 8 to 12 glasses. Depende sa dami rin ng kinain mo. At sa temperature, kung masyado mainit, dagdag din ng ng inom ng tubig, di ba? Tapos huwag magpipigil sa pagwiwi. I-observe ang proper hygiene. Kasama sa gamutan yon, hindi lang yung herbal. At dito sa Hiling Galing, ang ating paboritong herbal para sa inflammation at infection na dulot ng urinary tract infection ay serpentina. O, pwede kang mamili, Jade. Available sa mga outlets ng Hiling Galing ang serpentina tablet na may coating para hindi malasahan ang pait. Iniinom ito matapos kumain 3 times a day. Pero may halaman din ang serpentina at napakapait nito. Kung kaya mo, pwede ring inumin matapos kumain 3 times a day para sa UTI. At sana hindi na maulit ang UTI. Jade, ha? Maraming salamat sa iyong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Si Rustom Salveria naman, sabi niya, Doktora, masama po ba kung pabalik-balik ang UTI? Ako po kasi ay 3rd time na ngayon. Masakit po kapag umihi. Abay, para naman, Rustom, napabayaan mo na ang sarili mo. Katulad ng nabanggit ko kanina, holistic ang approach ng ating gamutan at hindi na sana magpang-4 na beses pa kasi 3rd time na kamo. Kasi ang pabalik-balik na sumpong ng UTI ay maaaring magbigay ng infection sa kidneys, no? Marami ng dinadialysis ngayon na uuwi sa kidney failure kapag napabayaan ang ganyang pabalik-balik na urinary tract infection. Okay? At pwede mong isabay ang serpentina para maiwasan ang infection at inflammation sa affected area. Kung kulang sa budget, may mga halamang serpentina, mapait lang po pero kayang-kaya kayong tulungan sa ganyang kondisyon. At dapat i-observe ang proper hygiene. Huwag nating hayaan, Rustom, na nagpapabalik-balik ang UTI. Aksyonan mo na kaagad katulad ng payo ko sa naunang katanungan. Okay, Rustom, magpagaling na. Sana huli na yan, ha? At huwag nang uulit ang UTI. Dapat ay naiiwasan natin ito. Maraming salamat sa iyong katanungan. Sana ay napakinggan mo ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Sa tingin mo ba, alam mo kung bakit ka nagka-UTI? Hindi ko po alam. Hindi mo rin tinanong kay Doc? Hindi. Ilang basong tubig ang naiinom mo sa isang araw? Minsan po yung isang baso, maliit lang yun. Hindi ko nauubos eh. Ganun. Aba naman! Oo. Paano gumaling ang UTI ni Esther the Hiling Galing way? Ang galing! Susunod na! Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggaling@ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Hiling Galing official